Hulihin niyo siya! Sino ka? Huwag kang magsalita. Hindi tayo makakaligtas. Nalason siya! Hindi siya makakalayo! Hanapin niyo siya! Tulong! Ito ang heirloom ng kwintas ng pamilya namin. Ang may hawak ng kwintas na ito ay ang asawa ng presidente ng Zhongsha Corporation at siya ang aking asawa. Magandang araw, Mr. Hu. Sabi naman tanangginan, kailangan mo uwi ng 3 p.m. para sa arranged marriage. Ang may hawak ng heirloom na kwintas ng Hu family, siya ang asawa ko. 6 na taon na. Wala pa ba kayong nahahanap? Wala pa ba kayong natatagpuan? Mr. Hu, ikaw at ang misis mo ay unang nagkita 6 na taon na nakakaraan. Hindi pa ninyo nakikita ang mukha niya. Masyadong kakaunti ang impormasyon kaya hindi namin siya matuntun. Kung hindi pa siya natatagpuan, maghanap pa tayo. Gamitin ang lahat ng resources ng Zhongsha Corporation. Ipahanap niyo siya. Masusunod! Masusunod! Papa, Anong tawag mo sa akin? ikaw po ba ang papa ko? Ito ang pamana ng papa ko para kay mama. Ito ang heirloom ng pamilya Hu. Anong pangalan mo? Nasaan ang mama mo? Ako si Jiang Yan. Ang mama ko ay si Jiang Wanyi. Papa, kailangan ko ng tulong mo. Ano nangyari kay mama mo? Ano nangyari sa kanya? Kinukundi na siya ng tita ko. Pinipilit niyang mag-arrange marriage. Pumunta ka na. Tulungan natin si mama. Ano? Duming, mag-drive ka at samahan mo ko. Kunin natin ang asawa ko. Ikaw ba ang makikipag-arrange marriage sa anak ko? Jiang Wanyi ba? Wala akong oras para makinig sa mga walang kwentang sinasabi mo. Pakinggan mo ako. Kung gusto mo pakasalan ng anak ko, maaaring kailangan mong may bigyan ng 200,000 dowry at isang bahay na nagkakahalaga ng 2 milyon bilang kasal. Inakala mo ba na ang anak mo ay isang gintong butil? Gusto mo bang mangagaw? Ikaw, mama siya. Anong klase kang magsalita? Ang anak ko ay isang gintong bato. Pakinggan mo ako. Kung walang dowry, okay lang. Ibigay mo na lang ang anak mong pabigat sa buhay mo. Ang anak ko ay hindi magiging sugaron na tatanggap ng ganyan. Imposible. Maghanap na lang kayo ng iba. At saan ka pupunta? Huwag kang magmalaki. Pakinggan mo ako. Ikaw na lang walang asawa at may anak. Pinipilit ko na itapon mong batang yan para sa kabubuti mo. Dapat noon ka pa naging asawa ko. Dapat noon ka pa nagkaanak ng batang lalaki. Bitawan mo ako. Mama, sinagtag niya ako. Walang yaka. Sinaktan mo ang anak ko. Huwag mong gawing biro ang anak ko. Pinapahirapan mo siya. Siguro gusto mong mamatay. Ang gusto kong mamatay ay kayo. Ang gusto kong mamatay ay kayo. Mama. Jiang Yan. At sinong may lakas ng loob na malakit sa kanya? At sino ka naman? Papa, ang gwapo mo. Wala kang kailangan malaman tungkol sa akin. Ang kailangan mong malaman lang, wala kayong karapatan magsalita ng ganun sa mag-ina. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para umalis. Ano? Bakit kami aalis? At anong relasyon mo sa buwisit na batang to? Bakit mo siya tinatawag na buwisit na bata? Humingi ka ng paumanhin kay Anan! Sinaktan mong mama ko! Anak, hindi ko ba nasaktan? Alis na! Anak, tara na! Umalis na tayo! An, hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka sa bahay ng lola? Hinanap ko po si Papa! Jiang Yan, tama na. Pasensya na po, Ginoo. Wala pong ama ang anak ko mula pagkabata. Kaya po, matagal na niyang gusto magkaroon ng ama. Mukhang hindi niyo na ako maalala. At yung ama ng batang yan, nasaan? Patay na. Patay na? Dahil iniwan kami ng mag-ina. Kaya siya po'y pumanaw na. Ngunit Ginoo, hindi niyo po nasasagot ang tanong ko. Kilala niyo po ba ako? Nakikita ko ang iyong profile sa isang dating site at nakakuha ako ng magandang impression sa iyo. Talaga po ba? Pero tulad niyo na laging may kasamang bodyguard, pwede pang makipag-date? Bodyguard? Anong bodyguard yung sinasabi mo? Kami po yung mga security guards dito. Ang ginuupo kasi ay nagsabi na may nangyayaring hindi inaasahan. Ngayon po, mukhang okay naman. Kaya kami po'y aalis na. Mukhang malaki ang posibilidad na noong panahong yun, si Wanya ay naghanap sa akin. Kaya't kailangan ko munang itago ang aking identity. Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi maghintay. Hindi ka ba nasaktan kanina? Wala po. Salamat po sa tulong kanina. Siguro mag-usap muna tayo. Hindi na po. Hindi na po ako interesado sa arranged marriage. Ayoko muling magdusa si An. Ang pera ay magpaparamdam kay An na siya nagawa ng mali. Ang ibig kong sabihin, handa akong maging ama ng bata. Handa akong tanggapin kayo.
Kung hindi po niyo ako tinatanggihan, baka may sakit ka na hindi mo sinasabi. Hindi ka ba makakapag-anak? Wala akong sakit, pero yung mga matanda sa pamilya ko, laging pinipilit akong mag-asawa na. Ayoko din mag-alala sila. Kung hindi mo alintana, mag-usap tayo ng mabuti. Magpakilala tayo. Ako si Huyan Chen, isang karaniwang engineer sa Zhongsha Corporation. Kamusta? Ako si Jiang Wanyi. Ito ang anak ko, si Jiang Yan. Kadalasan, ako ang nag-aalaga kay Jiang Yan. Nagbebenta kami sa kalsada, pero yung kita namin, sapat na para sa pangangailangan namin. Jiang Yan, kamusta? Hello po, Tito. Pasensya na. Tulad ng sinabi ko kanina, nakita ko yung profile sa dating website. Kung hindi mo alintana, pwede na tayo magpakasal ngayon din. Bibigyan ko kayo ng tahanan. Ngayon na? Oh, maglapit kayo ng konti. Ngumiti ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Hindi ko akalain na mag-aasawa na ako. Ng lalaki nakita ko lang isang beses. Yay! May papa na ako! Wani, An-An, sa loob ng 6 na taon, patawad sa mga hirap na dinanas niyo. Mula ngayon, bawat minuto at segundo, babantayin ko kayong mabuti. At hindi ko na kayo pababayaan. Oo nga pala, Mr. Hu. Pakiramdam ko, medyo familiar ang mukha mo. Baka nakita na tayo dati. Wala. Siguro dahil mukha lang akong karaniwan. Ang gwapo mo pa, tapos sasabihin mong karaniwan. Nakakatawa ka pala. Oo nga pala. Ito'y para sa'yo. Pasensya na at mabilis ko lang itong inihanda. Ang sing-sing! Ikaw pa ang naghanda nito. Ang ganda naman ito. Pero siguro, mahal ito, di ba? Hindi naman. Mga 100 o 200,000 lang. Salamat. Gustong-gusto ko ito. Wanyi, alam kong dati mag-isa ka. Kaya't nahirapan ka kasama si Jiang Yan. Ngayon, andito na ako. Palagi kitang sasamahan. Umuulan na. Mama, parang may nakalimutan ka. Oo nga. Yung tindahan natin. Paalam, Mr. Hu. Jiang Yan, bilisan natin. Jiang Yan, umupo ka ng maayos. Mr. Hu, maghanda ka agad ng isang maliit na bahay at isang simpleng kotse. I-check mo rin kung saan nagtitinda ang asawa ko. Sige po. Tara na. Marami akong utang sa kanilang mag-ina. Kailangan kong bayarin ito ng dahan-dahan. Jiang Yan, dadalhin ka muna ni Mama sa gilid para sumilong. Dalhin mo muna ang bata sa silungan. Kakarating ko lang. Sumakay ko muna sa kotse at hahatid ko kayo. Pero sobrang dumi ng damit ko. Madudumihan ito ng kotse mo. Hindi kasing halaga sa'yo ang kotse. Sakay na. Kayo pala, Mr. Hu. Salamat po pala. Magpunas na po kayo. Salamat. Oo nga pala. Saan nga pala ako matutulog ngayong gabi? Matutulog? Ibig mong sabihin, gusto mong manirahan dito ngayon? Oo. Mama? Mr. Hu, medyo late na. Baka gusto mo nang magpahinga at matulog. Wanyi, ngayong gabi, hindi na kita bibitawan. Mama? Andiyan na. Mr. Hu? Mr. Hu? Mr. Hu? Mr. Hu, natagpuan na din kita. May urgent na dokumento sa kumpanya. Kailangan mo agad bumalik sa trabaho. Hindi na ako babalik. Pwede bang ipadala na lang yung dokumento dito? Hindi na babalik? Mr. Hu, malakas ang ulan.
Hindi ba't gusto mong samahan sila ng buong gabi? Sa mga taon na ito, marami akong utang sa kanila. Hindi lang ito isang gabi. Kahit na maghapon at magdamag akong magbantay dito, pakiramdam ko hindi pa rin sapat. Pero Mr. Hu, tama na. Wala akong masyadong problema. Pwede ka nang umuwi. Mr. Hu! Mr. Hu! Tara na. Ang lakas ng ulan. Sana'y hindi magka-problemang mag-ina ko. Bakit ang init mo? Baka nilalagnat ka. Ano ba naman to? Changyan, huwag kang mag-alala. Dadalhin ka ni Mama sa ospital. Yan, Chen. Wanyi! 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 Jangyan! Jangyan, kumapit ka! Jangyan! Mr. Hu, ibigay na ang utos. Pag-ipunin ang lahat ng medikal na yaman ng pamilya Hu. Maghihintay ako ng 24 oras. Hindi pwedeng mawalan ng pagkakataon ng asawa at anak ko. Opo! Wanyi. Pasensya na. Sa loob ng 6 na taon, ikaw na lang mag-isang nag-alaga kay Jangyan. Siguro, sobrang hirap, di ba? Ngayon, hindi ko na kayo pababayaan. Changyan. 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 Wanyi, gising ka na. Nasaan si Changyan? Nasaan si Changyan? Huwag kang mag-alala. Nabawasan ang lagnat ni Jangyan. Nasa tabing kama lang siya at nagpapahinga. Ikaw naman, kahapon, parang nagliliyab ang katawan mo. Pati ang doktor nagulat. Salamat sa pag-aalaga sa akin kagabi. Ito ay tama lang na gawin ko. Siyempre, matagal na. Wala na nag-aalaga sa akin ng ganito. Siguro yung taong yun dati, hindi naman sinayang iwan ka. Pinagtatagol mo ba yung walang kwentang lalaki na yun? Siyempre naman hindi. Ang ibig kong sabihin, yung lalaki na yun ay isang gago. Hindi mo sana dinanas to lahat ng hirap na ito. Hindi ka naman katulad ng walang kwentang lalaki na yun. Kaya huwag ka nang ma-stress. O sige, tama na. Kakagaling mo lang sa lagnat. Matulog ka pa. Mama, anong ginagawa niyo? Mama, bakit ang pula ng mukha mo? Nagalit ba sa'yo si Papa? Jangyan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sasagutin ko lang saglit. Papa, favorite ni Mami ang maliit na cake. Kapag galit siya, bigyan mo lang siya ng maliit na cake. Okay na yun. Tinuturuan mo ba ako kung paano pasahin ang mama mo? Secret natin to, ha? Maasahan mong itatago kung sikreto mo. Magpahinga ka pa. Pupuntan ko lang mama mo. Hello? Wani, bukas, karawan ko. Kailangan nandito kayo ni Jangyan. Maghihintay si Lola. Hindi na siguro ako pupunta. Alam mo naman, di ba? Na alam ko na hindi maganda ang relasyon mo sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Ako lang naman ang nandito bukas. Dapat pumunta ka ha. Maghihintay si Lola. Opo, Lola. Kailangan ko bang sabihin kay Mr. Hu? Wanyi, narinig ko ang mga sinabi mo kanina. Pupunta ka ba? Bukas, may urgent na kailangan kong gawin sa opisina. Pero huwag kang mag-alala. Pupunta kami ni Jangyan. Pagkatapos ko, diretso akong pupunta doon. Okay, sige. Sasabihin ko kay Jangyan. Duming, bukas, pupunta kami ng misis ko sa kaarawan. Ihanda mo isang angkop na regalo. Ganito kaluhang kwarto. Magkano kaya ito? Oo nga, sa buong buhay ko, ito pa lang ang unang pagkakataon na makakita ng ganitong klase ng lugar. Tita, itong kwarto ay inyong anak na si Mengzen o Pareserba. Sa mga nakaraang taon, kumita kami sa negosyo. Wala naman yun, hindi naman halata. Masasabi ko, si Sisi may magandang taste. Nakakita ng ganitong kagalang-galang na fiancé. Hindi tulad ng iba, nagkaanak na wala pang asawa. Talaga naman na pinapahiyang pamilya namin. Oo nga. At saka, sa karawan ng lola, pumunta pa siya ng late. Wala talagang disiplina.
Wanyi, bakit kasama niya yung maliit na batang yan? Sinama pa niyang bata. Buti na lang si Mengzi. Noong panahong yun, nakipaghiwalay siya at pinili si Sisi. Kung hindi, siguro kung hindi ang daming isusuong na pangit. Yung babaeng yan, hindi bagay kay Mengzi ko. Ang ganda-ganda ng lalaki ko. Hindi yan hiwalayan nung dati. Si Mengzi nakipaghiwalay sa kanya. Hindi ko inisip na si Jiang Wanyi ay ganito kababa ang mukha. Iniwan na nga ako, tapos sinahabol pa ako dito. Talaga naman, ang tigas ng ulo mo. Go, Mengzi. Pakibawasan na pagka-self-centered mo. Dumating lang ako para sa birthday ni Lola. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka sa daan ko. Bakit may kasama ka pang bata? Tapos ang yabang mo pa. Kung hindi kita pararaanin dito, anong gagawin mo sa akin? Jiang Wanyi! Siya ang anak ko. Hindi siya basta malit na bata lang. Pumapatuloy ka pa sa kalokohan mo. Pagpeperasan kong bibig mo. Sinasabi mong hindi siya malit na bata lang. Kung ganun, tawagin mo ang papa niya. Ano? Hindi mo kayang gawing ipakilala siya dito? Masamang babae, may papa ako. Tatawagan ko siya ngayon. Papupuntahin ko siya dito para disiplinahin ka. Ito ang financial report nung nakarang buwan. Hello? Papa, inaapi kami ni Mama. Pumunta ka agad. Ano? Agad akong darating dyan. Maghintay kayo ni mama mo. Ipagbigay alam, lahat ng mga gawain ng kumpanya ay ititigil. Kailangan ko makarating agad sa karawan ng lola ni Wanyi. Opo. Darating agad ang papa ko. Hindi kayo makakaligtas sa kanya. Ibig mong sabihin, si Jiang Wanyi ba ang naghanap sa'yo ng mura na papa? Sa mga kondisyon niyo? Naghanap pa kayo ng kapalit? Wanyi, ano bang trabaho ng asawa mo? Bakit hindi mo siya isama? Ipakilala mo siya sa amin. Baka naman hindi mo kaya ipakita. Mahalagang papa ko. Isa siyang membro ng Zhongsha Group. Ang Zhongsha Group ang pinakamalakas na kumpanya sa Jiangcheng. Kaya tawagin mo na agad. Ipaalam sa lahat ng bawat isa. Tama na. Magaling ang Zhongsha Group. Ano bang kinalaman ni Jiang Wanyi dito? Na para bang asawa niya ang CEO ng Zhongsha Group? Sa kondisyon niya, malabo. Baka makita lang siya ng pangit at mahirap na gwardya. Tama si Sisi. Kung hindi, si Jiang Wanyi, bakit hindi niya nilabas ang asawa niya? Para makita naman namin siya. Siguro naman ay hindi kayang makita ng iba dahil pangit. Ngayon, baka hindi na makapasok. Baka iniwasan siya ng gwardya, parang pulube. Baka pinagtulakot siya palabas. At sinong pinagtulakan sa labas? May problema ba, Wanyi? Papa, dumating ka na. Ito ang asawa ni Jiang Wanyi. Ang gwapo naman niya. Mukhang mas magaling pa kaysa asawa ni Sisi. Para mas mabigat ang dating. Mukhang nabulag kayo, ha? Mukhang ito ay isang magandang palabas, pero wala namang silbi. Wala siyang karapatang ikumpara kay Mengzi. Si Mengzi ay kasosyo ng Zhongsha Group, isa sa mga partner ng kumpanya. Sa putong ito pa lang, hindi mo kayang tapatan kahit ilang salinlahi. Tama. Ang pinirmahan ko ay si Manager Lu ng Zhongsha Group. Pagkatapos kong pumirma ng kontrata kay Manager Lu, ako, si Ge Mengzi, ay magiging isa sa pinakamalaking tao sa buong Jiangcheng. Go, Mengzi! Mag-ingat ka sa mga salita mo! Wanyi, hayaan mo na ako dito. Sabi mo, gusto mong pumirma ng kontrata kay Manager Lu. Kilala mo si Manager Lu. Kung alam mo na, dapat ay hindi mo kayang pirmahan ng kontratang yan. Anong sinabi mo? Sinabi ko na. Sabi mo, hindi ko kayang pumirma ng kontrata. Akala mo ba ikaw ang CEO ng Zhongsha? Isang salita mo lang, maaari mo bang tapusin ang buhay ko sa isang salita mo? Kapag dumating si Manager Lu, ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung anong pakiramdam ng malakas na pagkatalo. Si Manager Lu ng Zhongsha Group ay nandito na. Manager Lu, dumating ka ba para pag-usapan ng kontrata? Gumingse, hindi ka marunong magpahalaga. Ang partnership ng Zhongsha sa'yo ay kansilado na. Ano? Anong sinabi mo? Kinansela ang kontrata? Huwag naman, Manager Lu. Pag-isipan mo ulit. Gumingse, kailangan mo magtino. Wanyi, tara na. Jiang Yan, tayo na. Mengzi, anong gagawin natin? Bakit ka ba nagmamadali? Maghintay ka lang. May reunion pa tayo sa paaralan. Balikan ko na lang lahat yan. Mr. Hu, paano mo naman nalaman na kinansela ang partnership kay Gumingze? Baka nga kasi, Oo, siguro. Nalaman ng boss ko ang masamang gawain ni Gumingze. hindi naman siguro. Hindi ako naniniwala.
Ang boss mo ay hindi isang mabuting tao. Oh, sige na, sige na. Uwi na ako. Sandali. Umuwi na tayo. Pero sa bahay ko na. Sa bahay mo? Matagal na tayong kasal. Dapat na dalhin na kita sa lugar ko kung saan ako nakatira. Bakit? Hindi mo kaya? Tara na. Hindi naman ito isang pugad ng mga halimaw. Papa, Mama! Magkikiss pa ba kayo? Ano ka ba? Maglagay ka na rin ng helmet. Pauwi na tayo. Let's go! Andito na tayo. Ito ang bahay namin. Ito ang mayamang bahagi ng Jiangcheng. Ang isang bahay dito ay nagkakalaga ng 2 milyon. Kaya mo bang pumili ng bahay dito? 2 milyon? Ah, hindi pa ganyan kamahal noon. Ang proyektong ito, ang boss ko ang nagpatayo. Naglaan siya ng isang unit para sa akin. Ganyan ang klase ng taong boss mo? Paano siya magiging mabait sa'yo? Siguradong may mga layunin siya. Mag-ingat ka. Siguro naman kaya ko. Isang tao na sobrang mahal ang pera, siguradong magiging mabait siya sa akin. Oo nga naman. Sige, ikaw na muna magdala kay Jiang yan. Sige. Hello, Lola? Pumunta na ako sa handaan, pero dahil sa ilang hindi inasahang pangyayari, nauna na po ako. Walang anuman, walang anuman. Ang lola mo na nagdesisyon para lang kayo makasama ni Jiang Yan at magkaroon ng saya. Ay, Wani, pupunta ng lola para hanapin ka. Ipadala mo sa akin ang lokasyon, ha? Nako! Nako! Tulong! Tulong! Mag-ingat ka, Lola. Okay ka lang ba? Ayos na, ayos na. Salamat sa'yo. Iligtas mo ang buhay ko. Magaling yung batang yan. Gwapo pa. Mabait pa. Sakto sa anak mo si Wani. Talaga namang bagay na bagay sila. Iyo, ipapakilala kita sa isang babae. Yung apo kong babae. Ang ganda doon. Talaga namang napakaganda. Mabait pa. Pag nakita ko kayong dalawa, para kayong bagay na bagay. Nasa taas lang siya ng palapag na ito. Nagpapanik sana ako para hanapin siya. Lola, kasal na po ako. Pero sige, ihatid ko muna kayo. Tungkol sa girlfriend, kalimutan mo muna. Ikaw ha? Pag nakita mo yung apo kong babae, siguradong hindi mo siya malilimutan. Lola, kasal na po ako. At maganda rin po ang misis ko. Maganda siya. Sa puso ko, siya lang ang naroroon. Hindi ko na kayang tanggapin ng iba. Mr. Hu, Lola, magkakilala kayo? Lola? Magkakilala kayo? Lola, yung apo niyo po, siya po ang asawa ko. Asawa? Oo, Lola. Siya po ang asawa ko. Siya po yung manugang, si Huyan Chen. Ikaw? Ikaw pala ang manugang ko? Ito po ang bahay namin. Pumasok tayo at mag-usap. Ang saya ko! Kayong dalawa, hanggang saan na ang lalim ng ugnayan nyo? Anong ibig mong sabihin? Lola, bago lang kaming nagpakasal. So nagpakasal na pala kayo? Di ba't oras na para mag-asawa? Manugang, tanong ko sa'yo, yung peklat sa hita ni Wani, anong itsura nun? Alam ko! Ay, huwag kang sumali. Tinatanong ko lang si Mr. Hu kung nasaan. Kapag nalaman niya ito, may kapatid na babae ka na. Totoo ba, Mama? Magkakaroon na ako ng kapatid na babae? Lola. Sige na, sige na. Hindi na ako magsasalita. Kayo nang bahala. Lola, busog na po ako. Hayaan mong si Lola ang maghatid sa'yo sa kwarto mo. Hayaan mong isipin ng mama mo at tito mo paano kayo magkakaroon ng kapatid na babae. Sige, sige! Tara! Lola, tiyang yan. Ilan ang kwarto natin dito? 2. Isa na lang ang natitira. Saan tayo matutulog? Magkasama tayong matulog. Hindi pa ako handa. Biro lang. Habang hindi ka pa handa, irerespeto ko lahat ng desisyon mo. Ngayong gabi, matutulog ako sa sofa. Basta wag lang ipaalam kay Lola. So ganito pala ang pakiramdam ng kasal. Hindi naman pala masama. Ay, ikaw talaga, Jiang Wenyi. Nagpakasal ka na hindi man lang sinabi sa akin. Wala na ba akong lugar bilang best friend? Kasi bigla nang nangyari. Kasalanan ko na.
Sige, sige. Anong klaseng tao ba yung asawa mo? Kaya ka napapayag na magpakasal. Isa lang siyang ordinaryong tao. Pero, magandang tao pa nga siya. Kaya dalhin mo na siya. Gusto ko siyang makita. Oo, bukas nga pala. Ang reunion natin sa high school. Dalhin mo siya, ha? Ako? Kakatapos ko lang marinig ng reunion ay si Guming ang nag-organisa. Kung ganun, hindi na ako pupunta. Huwag naman. Yung dati nating guro nag-request na makita ka. Di ba gusto mo siya? Pumunta ka na lang at mag-hi ka na lang. Sige, mag-hi na lang ako at pagkatapos aalis na ako. Nasaan si Lola? Inuwi ni Lola ang bata. Sabi niya kasi, para mag-enjoy tayong magkasama. Mrs. Hu, sabihin mo sa akin, paano ba mag-enjoy? May class reunion pa ako mamaya, kaya hindi kita matutulungan. Alis na ako. Pagkasabi ko na magkasama, umalis agad o kang kailangan ko pang magsikap para mapasaya kita. Kailangan ko mag-effort para sa'yo. Doming, hanapin mo kung nasa ng asawa ko. Pumunta daw siya ng reunion. Teacher Zhang, parang bumata ka ha. Okay lang naman. Teacher Zhang, ang tagal na natin hindi nakita, Teacher Zhang. Ay, si Mingzi ba yan? Siya yung pinakamayaman sa ating batch. Narinig ko pa, hindi lang daw siya kumikita ng milyon kada taon. Nagka-partner pa sa Zhongsha Corporation. Astig! Ay, mga luma kong kabatch. Huwag tayong magpaligoy-ligoy. Ngayong reunion na ito, dahil ako ang nag-organisa, huwag kayong mag-alala. Lahat ng gastos, ako ang magbabayad. Sige! Wow! Walang sinabi si Mengze. Talaga namang generous. Oh, si Jiang Wenyi. Nandyan na si Wanyi. Bakit pa kayo nakatulala? Umupo na tayo. Halina kayo. Naalala ko si Wenyi. Siya yung pinakamaganda sa school. Si Mengzi, dati nakipag-date kay Wenyi. Ngayon, ang girlfriend ni Mengzi, siya na si Sisi sa pamilya namin. Sayang, hindi nakarating si Sisi. May kailangan lang gawin. Tungkol naman sa tinatawag ni School Beauty. Ngayon, nagtitinda na lang sa night market. Hindi yata totoo. Parang naalala ko, si Jiang Wanyi, siya yung nanalo ng design award. Anong nangyari? Bakit ngayon ganito na lang? Siguro ngayon, pumunta siya dito para mag-imbento kay Mingze. Pumunta para magpakita ang gilas kay Mengzi? Si Mengzi nga pala ngayon, may kita na ilang daang libo kada taon. Hindi katulad ng mga tulad mo na walang silbi. Bakit ka pa nagmamagaling at minumura si Mengzi? Shen Shuang, tama na! Sumusobra ka na! O sige na, mag-lunch na tayo. Ang pagkain na ito ay para mabigyan ang lahat ng pagkakataon ng magkaalaman. Mag-order lang kayo ng gusto ninyo. Ang lahat ng gastos, ako nang sasagot. Sige, mag-order na kayo, Jiang Wanyi. Yung asawa mong mahirap. Siguro hindi kayang dalhin ka sa ganitong klase ng mamahaling restaurant. O baka ipatawag mo rin siya para makita niya. Ikaw, Mengzi, mukhang hindi ka pa rin natuto. Nung huling salo-salo ni Lola, ipinahiya ka niya. Hindi ka pa ba nasaktan ng husto? Jiang Wanyi, anong pinagsasabi mo? Yung huling nangyari, isang aksidente lang. Huwag mong sabihin na akala mo ba talaga bilog na lang yata ang swerte mo. Ay, mukhang si Jiang, ang sikat na school goddess natin, ay kasal na pala. Bakit hindi mo dinala ang asawa mo dito? Ipakita naman sa amin. Jiang Wenyi, bilisan mo at tawagan siya para pumunta. Tamang-tama, nandito naman ang lahat. Nagtatrabaho siya sa Zhongsha Corporation. Kasalukuyan siya sa... Hoy, Jiang Wenyi! Anong dahilan na naman yan? Baka ang asawa mo, natatakot na mawala ng mukha kaya hindi sumama. At sinong nagsabing hindi ako darating? Wanyi, pasensya na't nahuli ako. Oh, ito ang unang pagkakataon na pumunta sa isang lugar na ganito kataas ang klase. Kumain ka na lang ng gusto mo. Ako ang magbabayad. Wow. Wala akong problema. Huwag kang mag-alala. Andito na ako. Jiang Wenyi, mukhang ang asawa mo, mukhang hindi nakakain dito. Walang kwentang hitsura niya. Pare-pareho lang kayong walang silbi. Talaga namang bagay kayo. Wala kang pakialam. Parang ikaw naman ang magbabayad. Maghain ka nga ng isang bote ng alak na ito. Talaga ng mga probinsyanong ito ay pumunta pa sa high class na lugar. Hindi naman marunong uminom ng red wine, white wine pa. Hayaan mo lang siyang mag-order. Kahit 10 bote pa, walang problema. Sigurado ka? Mag-order ka na. Babayaran ko, walang problema. Pagbibigyan ko kayo para magkaalaman. Makikita niyo kung paano magtrabaho ang mayayaman.
Sir, kapag nag-order kayo ng alak, hindi ito may babalik o mapapalitan at kailangan yung bayaran muna. Sigurado po ba kayong gusto nyong mag-order ng 10 bote? Oo, sige na. Anong tingin mo sa akin? Matagal na akong customer dito. Akala mo ba hindi ko kaya mag-order ng ilang bote? Ngayon na, kumuha ka na! Sige po, kailangan po nyong mag-swipe ng card. Ang buong halaga ay 250,000. Ano? Ang presyo ng isang bote ng alak, isang bote ay 25,000. In-order nyo ng 10 bote, kaya ang buong halaga ay 250,000. Naghahanap ka ba ng gulo, ha? Nag-order ka pa ng alak para linlangin ako? Gumingse, wala ka bang hiya? Ikaw na mismo nagsabi, 10 bote, 8 bote, ako na magbabayad. Ngayon, magpapanggap ka pa na mayaman? At sino dito may lakas ng loob para manggulo sa teritoryo ko? Guskian, may mga tao dito na kumakain ng libre. Ayaw magbayad. Gusto lang nila maghasik ng gulo dito. Nag-order ng 10 bote ng alak pero hindi magbabayad. Zhang Wanyi, sa pagkakataong ito, tignan natin kung magkakaroon ka pa ng ganitong swerte na may darating para tutulong sa'yo. Boss Kian, hindi ko iniisip na ikaw palang may-ari ng hotel na ito. Huwag mong ilabas ang aking pagkakakilanlan. Ay, si Mr. Hu pala ito. Swerte naman, dahil ikaw ang nag-order ng alak, hindi mo na kailangan magbayad. Ipapaserve na lang namin. Para bilang pasasalamat ko sa pagliligtas mo sa akin. Kailan mo naman iniligtas ang ganitong kalaking taong to? Bumili ako ng hotel. Tinutulungan siyang malampasan ang krisis sa ekonomiya. Pwede namang sabihin na nailigtas ko siya. Matagal na nangyari yon. Umuwi na lang tayo. Naalala ko. Di ba nag-apply ako sa iyo ng 5% off membership card dito? Di ba nag-apply ako? Oo! Tama. Mag-book ka ng pinakamahal na VIP room dito. Gusto kong magdaos ng isang magandang hapunan para sa aking asawa at sa kanyang mga guro at mga kaklase. Sige. Aayusin ko na. Teka, sandali lang. Hindi mo naman kailangan gumastos ng ganito kalaki. Walang problema yun sa akin. Kahit na yung membership voucher na yun ay mawawala rin naman. Sayang naman kung hindi magagamit. Sige na nga. Pagkisama si Gurun Zhang at mga kaklase, lumipat tayo sa ibang VIP room at magpatuloy doon ang reunion. At kayo naman, hindi na kailangang sumama. Para hindi na magulo ang reunion at magdulot pa ng inis. Sige, tara na. Umalis na tayo. Hindi ko pa naranasan ang mga VIP rooms dito. Narinig ko lang na tanging may mga kapangyarihan at mayayaman lang ang may karapatang pumasok. Pero dahil kay Wanyi, tayo ay makakakita ng ganitong lugar. Tara na. Mingzi, umalis na kayo! Lahat kayo umalis na! Huyan Chen, maghihiganti ako sa'yo. Hintayin nyo! Sir, sandali! Hindi pa po kayo nagbabayad. 10 bote ng alak pati ng mga pagkain. Sa anong gustong paraan kayo magbabayad? Anong babayaran? Di ba sabi nyo libre ang mga alak na ito? Sinabi sa amin na si Mr. Huang umorder ng alak at ikaw na ang sasagot sa buong bayarin. Kaya dapat mong bayaran ng alak. Hindi ba't sinabi niya na siyang magbabayad? Siya ang singilin nyo! Pasensya na po, sir. Sinabi ko po sa iyo kanina na hindi pwedeng ibalik ang alak. Ayokong bayaran ng mga alak na yan. Hindi ako naniniwala na kaya nyo kaming pilitin na bayaran ito ngayon. Pumasok na kayo! Sir, ano nga po yung sinabi niyo? Hindi ko narinig. Wala. Magbabayad na ako. Isang pagkain tapos ginastos ko ang halos kalahating yaman ko. Zhang Wanyi, maghintay ka sa akin. Huyan Cheng, maraming salamat sa iyo ngayon dahil sa masayang reunion. Ako ang iyong sawa. Huwag mo na akong pasalamatan lagi. Ayos ka lang? Hindi ka ba magtitinda? Sasamahan kita. Bili na po kayo! Wanyi, magpahinga ka muna. Ako na muna. Sige. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Gusto ko rin. Teka! Hindi tama ang mga mata ng mga lalaki. Kailangan ko pang tingnan to. Ito, tingnan mo ito. Sa tingin ko, bagay na bagay ito sa'yo. Mas maganda nga ito kaysa kanina. Kayo ba'y magkasintahan? Talaga mga gwapong lalaki sa iba pa napupunta. Miss, ang alahas ng pamilya nyo ay talaga namang napakaganda. Tulad ng alahas na binili ko noon, yung style ng isang malit na designer. Medyo pareho. Yung designer na yon, sikat din sa international. Kaya lang, sobrang misteryoso, wala nakakakita sa tunay na mukha niya. Kung ganun, ay saya ko naman. Tapos na!
Sige, alis na kami. Bumalik kayo sa susunod. Siguro nagustuhan nila yung design. Bakit hindi niya tinuloy? Wanyi, narinig ko kay Lola nung nag-aaral ka pa. Di ba nakakuha ka ng design award? Bakit hindi mo tinuloy sa field na yun? Matagal na nangyari yun. At saka mababa naman ang edukasyon ko. Sana kung makakapagtrabaho sa design ngayon. Naalala ko na ang Xiongxia Corporation ay may hiring para sa jewelry designer. Sa tingin ko, pwede mong subukan. Hindi ako pupunta sa Songja Corporation. Wanyi, alam ko na ayaw mo sa CEO ng Xiongxia, pero pangarap mo maging designer. At ang Xiongxia ay ang lugar na makakatulong sa iyo upang matupad ang mga pangarap mo. Walang dapat humadlang sa iyo. Walang ibang dapat magpigil sa mga pangarap mo, di ba? Tama ka nga. Wala akong dahilan para isakripisyo ang aking mga pangarap para lang sa isang bastos na lalaki. Wala siyang karapatan. Sige, bukas susubukan ko. Basta kahit na bastos siya, okay lang. Basta't masaya siya. Nagugutom ka na ba? Pupunta ako at bibili ng masarap na pagkain. Hello, Duming. Pakigawa ng hiring para sa jewelry designer at i-post niyo agad. I-adjust ng qualification hanggang high school lang. Okay po, CEO. Oh, sige na. Ibababa ko na. Bumalik na ang asawa ko. Nandito ka na. Si Anna natutulog na? Ano to? Ano ito? Ito ang regalo ko para sa'yo. Isusot ko sa'yo. Anong tinatawanan mo? Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Sobra pa. Gusto ko. Hanggang sa sobrang tuwa ko na nga eh. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na naisip. Anong tinitingnan mo? Ako na magbablower sa'yo. Baka magkasakit ka kung hindi matutoy ang buhok mo. Kung ganito sana palagi, sana ganito na lang. Magbibihis muna ako. Maliligo na din ako. Hello, Duming. Ang interview para bukas, pumunta ka mismo at ayusin ito. Hindi ako pwedeng magpakita. Opo, CEO. Nandiyan ba si Jiang Wonyi? Magsisimula ng interview mo. Kaya ko to. Hindi mahalaga kung magtatagumpay o hindi. Ang mahalaga ay huwag ko siyang mabigo sa tiwala niya sa akin. Kaya ko to. Andiyan na! Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang aking resume. Paki-review na lang po. Jiang Wonyi, 25 years old. Nagtapos ng high school. Kahit na ako'y nagtapos ng high school, pero ako... Ano bang ginagawa ng HR? Kahit ganitong klaseng basura, pumayag pa kayong magpa-interview. Sunod! Teka, sandali! Nakasulat sa qualifications niyo na high school graduate lang ang kailangan. Tapos hindi niyo pa tinitingnan ang mga design ko. Tinuturing niyo akong basura dahil lang sa mababa ang grado ko. Ano bang meron dito para pagtuunan ng pansin? Mga basurang papel lang to. Patawag ng security. Patanggalin niyo ang taong ito. Tignan natin kung sino ang mga has. Secretary Du, bakit ka nandito? May ipinag-utos ba si Mr. Hu? Itong mga bobo na ito. Pakiusap lang. Sana sa susunod na qualifications niyo, iligay niyo ng malinaw requirements sa edukasyon. Hindi lahat ng mga taong mababa ang grado ay nais tawaging basura ng tulad niyo. Hindi lahat ng mga taong mababa ang grado ay nais tawaging basura ng tulad niyo. Sandali lang, Miss Jiang. Katatapos ko lang tingnan na yung design draft. Napakaganda. Kailangan namin ng mga designer katulad mo. Nais namin magkuha ka. Ang ibig mong sabihin ay, Binabati kita. Tinatanggap ka na namin. Pwede ka na magsimula bukas. hindi mo ba ako niloloko? Paano po magiging ganun? Ang galing-galing mo. Salamat po. Itong mga bobo na walang utak na to. Kung hindi ako dumating, pinalayasan nilang asawa ng CEO. Kayong tatlo ay tinatanggal na. Kunin niyo na mga gamit niyo at umalis na. Bakit naman, Secretary Du? Kasi kayo yung mapagmataas. Ang mga katulad niyo, hindi nararapat magtrabaho sa Xiongxia. Dapat mabilis kong ipaalam ito kay Huyan Chen. Check na matutuwa siya para sa akin.
Asawa ko, nasan ka? Pupuntahan kita. Ikaw, nasan ka? Akong pupunta sa'yo. Bukas, darating ang CEO. Narinig mo ba? Pero hindi ko alam kung makikita natin siya. Baka naman hindi. Magpahinga ka na lang. Siya si Huyan Chen. Ang mga tulad natin, walang pagkakataong makita siya. Sino nga pala ang CEO niyo? Sandali. Sino nga pala ang CEO niyo? Si Huyan Chen. Si Huyan Chen? Kasal na ba siya? Wala pa. Isa siyang Golden Bachelor. Bakit? Gusto mo siya? Hindi. May sawa na ako. Pareho pala kayo ng pangalan. Buti na lang. Si Huyan Chen ay hindi yung matari at walang puso na aso. Nasa opisina na ako. Pababa na ako para hanapin ka. Mr. CEO! Hello po, Mr. CEO! Sandali lang po. Mr. CEO, sa wakas nakita din kita. Huwag ng CEO ang itawag mo sa akin. Malit na tao lang ako. Pumunta ka muna doon at kakausapin ko muna siya. Sige. Ang taong ito ay nakasuot ng high-end na suit. Sa buong Jiangqing, tanging mga pamilyang mayaman lang ang kayang bumili ng ganyang klase ng damit. Yung ganitong mayayaman na tao, bakit siya nagpapakumbaba sa harap ni Huyan Chen? Bakit siya tumutok at yumuko? Sige, aalis na ako. Huyan Chen, yung mayamang lalaking yung kanina, bakit ganun siya kabait sa'yo? Maging tapat ka na lang, magiging mahirap kung magtatanggi ka. Mukhang hindi pa rin tanggap ni Wanya ang aking pagkakakilanlan. Huwag niyang malalaman ito. Noong nagnenegosyo ako last year, iniligtas ko ang asawa at anak niya. Matagal na niyang gustong bigyan ako ng pera bilang pasasalamat. Wanyi, pagkatapos mong kumain, pumunta tayo ng mall. Kasi yung mga damit ko, paulit-ulit na lang. Sige, bibili rin ako ng 2 piraso para kay Jiang Yan. Wanyi, ako rin. Unang beses kong maging asawa at maging ama. Kung may mali man ako, sabihin mo sa akin. Magkasama nating ayusin to. Bakit bigla kang naging ganito ka-sweet? Akala mo ba ang buhay mag-asawa ay parang negosyo? Kumain ka na. Jiang Wanyi, walang hiya ka. Noong nakaraan, pinahiya mo ko sa harap ng mga kaklase natin. Ang laki ng kahihiyan ng ginawa mo. Pero ikaw, heto ka, masaya sa buhay mo. Habang ako, andito lang. Huwag mong isipin magiging masaya ka habang buhay. Pupunta muna ako sa cashier. Hoy, Jiang Wanyi. Ang laki ng Jiangcheng, tapos dito pa tayo magkikita? Ako ba'y sinusundan mo? Gumingse, wala ka bang kaluluwa? Umalis ka nga. Pakinggan mo ako, Jiang Wanyi. Dahil naglaro ka sa akin noon ng pagiging hard to get mo, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung makikipag-divorce ka sa gago mong asawa at magiging kabit ko, makakatulong ako para suportahan ka at yung batang kasama mo sa bahay. Sira ulo ka ba? Kung may oras ka, maghugas ka ng bibig mo. Huwag mo akong pahirapan dito. At saan ka pupunta? Huwag kang lumapit sa kanya. Ang bilin ko sa'yo, lubayan mo asawa ko. Akala ko naman kung sino. Ikaw lang pala. Siya, yung nilalaro na walang kwentang babae. Tanga ikaw lang nagago ang nagmamalasakit. Tumahimik ka! Mga ngipin ko! Pakinggan niyo ako. Sa teritoryo ko, hindi mo kaya maglaro ng ganun. Kung guguluhin niyo ako, magtutulungan kami para guluhin ang buhay mo. Pagkatapos nito, si Jiang Wanyi ay magiging akin na. Gumingse, tumigil ka na! Ikaw, na lalaking puro kasinungaling ang sinasabi. Kahit saan magpunta, wala kang respeto sa babae. At anong gagawin mo? Huling babala ko na to sa'yo. Huwag mong subukan sirain siya ulit. Ipaparamdam ko sa'yo kung anong mangyayari kung magpapatuloy ka. Lumayas na kayo dito. Jiang Wanyi, ngayon, tatawagan ko mga tao ko para turuan kayo ng leksyon at ang asawa mo mahirap. Tama lang na binugbog mo si Gumingse. Alam mo naman ang galing niya. Siguradong babalikan ka niya. Ako ang asawa mo, pangangalagaan kita at tungkulin ko yan. Siyang unang nagbitaw ng mga salitang hindi magaganda para sa'yo at kay Jiang Yan. Hindi ko kayang tiisin yun. Ikaw ay isang engineer. Hindi mo naunawaan ang buhay ng mga mayayaman at kung gaano ito kakomplikado. Ang mga bagay na ito, siguradong hindi ganun kadali. Huwag kang mag-alala. Kahit na maghanap ng gulo si Gumingse, may mga kaibigan akong malalakas at makapangyarihan. Ho, yan siya, tama ba?
May mga tao na gusto kong kausapin, sumama ka sa amin. Sandali. Anong plano niyo? Nag-report na ako sa polis. Huwag kang mag-alala, Wanyi. Wala akong magiging problema. Maghintay ka lang sa bahay. Babalik ako ng buog mamayang gabi. Pero, Maniwala ka sa akin. Umuwi ka na muna. hindi pwede. Ginagawa niya lang ito para iligtas ako. Kailangan ko maghanap ng paraan. Oy! Jiang Wanyi, mukhang nahanap ko ng mga tao ko at nakuha nila yung asawa mong mahirap. Siguro nahuli na siya. Gumings, totoo nga. Ikaw ay walang galang. Jiang Wanyi, siya ang unang sumuntok sa akin. Tulad ng kasabihang mata sa mata, babalikan ko siya. Ano na? Magkano ang gusto mong pera? Magkano? Ang pera ay makapagpapagaling lamang ng aking sakit. Kung nais mong makasama ko, maaari mong pagalingin ang aking kaluluwa. Baka maaari kong isaalang-alang na patawarin siya. Walang niya ka! Naglakas loob kang sampalin ako, Jiang Wanyi! Dahil lang sa isang sampal mo, kahit na lumuhod ang asawa mo ngayon at magmakaawa sa akin, hindi ko siya papatawarin. Pati ang buong pamilya mo, wala nang araw ng kapayapaan para sa inyo. Ganyan ang mangyayari sa iyo, Miss Jiang. Ito ang kapalit ng pagtanggi mo sa akin. Maghintay ka na lang para kunin ang katawan ng asawa mo. Hello? Kailangan kong tulong niyo. Ang presidente ng Zhongxia Corporation ay nahuli ng mga batang hamog. Dapat ito'y kumalat. Paano ng mukha ng pamilya ho? Tara! Hawakan niyo siya! Anong ginagawa niyo? Mas matangkad ka pa sa akin ngayon. Salamat, Tito Lo, sa papunta dito. Walang anuman mahal kong pamangkin. Hindi ko inaasahan na may ganito mga kaibigan sa ilalim ko ng mga hasmagtangkang magkidnap sa aking pamangkin. Magiging mahigpit na ako sa kanila. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko sila ng mabuti. Ang problema mong ito, Tito Lo, ayusin mo na lang. Tatawagan ko si Papa para ipagdiwang yung hirap pagkatapos ay ipagkailala ko yung galing. Ikamusta na lang ako sa Papa mo. Sige, aalis na ako. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Tumingin ka sa taas. Ikaw pala. Bakit ikaw mabilis pinalaya nila? Bakit natakot ka? Bakit ka natatakot? Akala ko ba matapang ka? Iniiwasan mo siyang paulit-ulit pero bakit ang yabang mo pa? Wala ka ba talagang takot? Ang pinakamalungkot sa tao ay nagbigay ako ng pagkakataon. Pero hindi mo ito pinahalagahan. Lulaw, pakawalan mo na ako, Lulaw! Gumingzi, tama ba? Magbabayad ka para dito. Lulaw! Asawa ko! Nandiyan ka na pala! Pinag-aalala mo ako! Wanyi, marumi ako. Hintayin mo ako maligo muna. Oh, yan, Jen. Dinala ko ng pajama mo. Bakit mo ko hinila dito? Natutulog na si Jiang Yan. Ayaw kong magising siya. May mga bagay na hindi dapat marinig ni Jiang Yan. Ano ang hindi kayang marinig ni Jiang Yan? Wanyi, pasensya na. Ikaw ay nabahala dahil dito. Kasalanan ko ito. Kung may dapat sisihin, ako na lang. Yan palang tinutukoy mo. Eh ano naman? Wala naman. Gusto ko lang sanang sabihin na nag-alala talaga ako dahil sa'yo. Dapat mong bayaran ang aking mental na pinsala. Ano naman ang gusto mong kabayaran? Paano ko malalaman? Ikaw na lang ang bahala. Oo nga pala. Hindi mo pa nasasabi sa akin. Paano ka ba napalaya? Tumawag na ako ng pulis. Wala pang balita mula sa kanila. May kaibigan ako mula sa lipunan. May connection siya at inayos ang lahat. Ang galing naman ng kaibigan mo. Kaya niyang huliin si Gomez dahil sa lahat ng ginagawa niyang kalokohan. Hindi mo naman siguro kailangan magbayad ng malaki, hindi ba? Wala. Lahat ay nasa kaso na ng kaibigan ko. Hindi ko rin alam ang detalye. Sige na, nandito na ako. Pwede ka na magpahinga. Pumunta ka na at magpahinga ka na doon. Kailangan mo pang magtrabaho bukas. Oo nga, unang araw ko bukas sa trabaho. Hindi pwedeng malate ako.
Duming, kamusta ang trabaho ni Wanyi? Ayon sa inyong kagustuhan, naayos ko na para sa asawa niyo. May sarili din siyang opisina at designer ang posisyon niya. Bukas, maghanap ka ng tao para personal siyang salubungin. Kumusta naman ang sitwasyon ni Gumingze? Ngayon, nalugi na ang Go Group. Inaresto na din ang ama ni Gumingze. May sakit at nasa ospital naman ng mama niya. Si Gumingze mismo ay na-blacklist ang negosyo. Ang mga tulad ni Gumingze, madaling maging desperado. Tanggalin mo siya sa Jiangcheng. Masusunod po, CEO. Asawa ko, magtrabaho ka na. Magkita tayo mamaya. Maputi, maganda, mahahabang binti. Walang duda, siya ang asawa ng CEO. Miss Jiang, tama? Ako ang supervisor ng design department. Pwede po ba sumunod kayo sa akin? Ang floors na 28 and 30 para sa mga matas na posisyon. Nasa ika-30 floor ang CEO natin. Bilang mga intern, huwag basta-basta magpunta sa taas. Paano po ba makikita ang CEO? Napakarami ng gawain ng CEO. Hindi tayo makakakita sa kanya. Bukod pa ron, may sariling elevator ang CEO. Nasa kabila. Asawa ko? Anong ginagawa ng R&D department? Hindi makakuha ng kahit isang kontrata. Bakit hindi ka pa kumikilos? Bakit parang asawa ko yung nakita ko kanina? Yung asawa ko si engineer lang siya. Paano siya makakalabas mula sa elevator ng CEO? Hindi ba't may sarili siyang elevator? Pumunta siya mula sa elevator ng CEO? Ipapakilala ko sa inyo. Ang dalawang ito ay ang bagong designer ng kumpanya natin. Pakibati sila. Magandang araw. Ako si Jiang Wanyi. Sana maging maayos ang ating samahan sa hinaharap. Sige, magsimula na kayong magtrabaho. Paalam, alis na kami. Sige, paalam. Magpahinga ka na din. Sige, salamat. Hello? Andyan ka pa ba, asawa ko? Pupunta ako para sunduin ka. Sige. Oo nga pala. May gusto sana ako itanong sa'yo. Sino yun? Siya yung boss ko. Oo, Wanyi. Sabi mo may tanong ka, di ba? Ano yun? Nakita kita kanina. Kailan? Nung pumasok ako sa trabaho, nakita kita pababa mula sa elevator ng CEO. Nung mga oras na yun, ako kasi... Huwag ka na nga magpaliwanag. Alam ko na lahat. Alam mo na?